Madaling araw pa lang ay gising na nga si Erica at naghahanda nga ng ititindang suman sa paaralan malapit nga sa kanilang tirahan. Mahirap lamang ang pamilya ni Erica kaya hindi nga siya nakapag-aral sa kolehiyo. Pagtapos niya ng high school, maaga nga siyang nagbanat ng buto upang tulungan ang ina sa pagtitinda nga nito ng suman na kinukuha lamang nila kay Aling Marta. Maganda at makinis nga ang balat ni Erica, kaya naman talagang agaw pansin nga sa mga estudyanteng kalalakihan na nadadaanan sa harap ng kanyang pwesto at talaga namang nauubos nga ang kanyang paninda. "Hi Miss Ganda, pabili ako ng 3." Sabi nga ng isang binata na may malalim na dimples at ngiting-ngiti nga kay Erica. Ibinalot naman kaagad ni Erica ang suman na binili nga nito at inabot nga sa binata. "O heto, 30 lahat." Inabot nga ng lalaki ang 100 piso kay Erica. "Kahit wag mo na akong suklian, pumayag ka lang makipag-date sa akin." Pabirong sabi pa nga ng lalaki. Habang nagbibilang nga si Erica ng panukli. "Sorry pero hindi pwede sir eh." "Bakit sir? Mukha ba akong teacher?" "Bata pa po kasi ako." Saad nga ni Erica. Patuloy nga ang biruan ng lalaki at ni Erica. "Anthony!" Sigaw nga ng isa pang estudyante mula sa gate at lumapit nga kila Erica. "Ginugulo mo na naman tong si Erica." Saad naman ni Anthony. "Mukha ba akong matanda, James? Sabi kasi nitong si Erica, sir daw ako eh." Kunwaring malungkot at nagmamaktol ito kaya't natawa na nga lamang ng malakas si James. "Oo sir, child abuse yan." Maging si Erica hindi na nga napigilang natawa pa. "Madami ka pang ititinda, Erica?" Tanong nga ni James. "Konti na lang to." Nahihiyang sagot nga niya. Hindi niya may pagkakaila ang paghanga sa binata. "O heto, ako nang bahala dyan para makauwi ka ng maaga." Saad nga ni James sa kanya. Inabot nga ni James ang 1,000 papel kay Erica. "Pero James..." Hindi na nga nakatanggi pa si Erica sapagkat hinawakan nga ni James ang kamay niya at inilagay nga ang pera. Pagkatapos kumuha nga ng supot upang balutin ang lahat ng paninda niya. Nagtama ang kanilang mga mata at hinawakan muli ni James ang mga kamay nga ni Erica ng ilang segundo. Sila ay nagtitigan na animoy nangungusap nga ang kanilang mga mata. "Mag-ingat ka na sa pag-uwi." Umalis na nga si James bitbit ang pinakyaw nga niyang mga suman. Malayo na nga sila James mula kay Erica pero nanatili nga siyang nakatayo hawak ang 1,000 piso na binigay nga ni James. Hindi ito ang unang beses na ginawa yun ni James para kay Erica. Madalas, lalo na kung pahapon na nga ay pinapakyaw nga ni James ang tinda nga niyang suman upang siya ay makauwi na. "Sana hindi ako naging mahirap para mapansin ako ni James bilang isang babae na mamahalin niya at hindi lang bilang nagtitinda ng suman." Sambit nga ni Erica habang nililigpit nga ang mga bilao at ibang gamit nga sa pagtitinda. Nang makarating naman si James at Anthony sa kotse nga nito, hindi maiwasan ni Anthony na muling tuksuhin si James. "Bakit hindi mo pa kasi ligawan pre?" Ngumiti lang naman si James. "San mo naman planong dalhin ang mga suman na yan? Baka magreklamo na yung mga pulubi sa kalsada kasi laging suman ang binibigay mo eh. Sira ulo." Sada nga lamang ni James kay Anthony. Si James ay miyembro nga ng isang mayamang pamilya na nagmamay-ari nga ng isang malaking pribadong ospital sa Bulacan. At ang kanilang angkan ay kilalang kilala sa buong probinsya. Ito ang dahilan kung bakit hindi pa nga magawa ni James na ipagtapat kay Erica ang nararamdaman para sa kanya sapagkat alam niya na tutol nga ang kanyang pamilya sa dalaga at ayaw nga niyang masaktan o maghirap si Erica. Kaya hanggang sa makakaya nga niya, tutulungan nga muna niya ito sa pamamagitan ng pag-ubos nga ng paninda nito habang siya ay nag-aaral pa.
James, nais kong ipakilala sa iyo si Samantha. Anak siya ng ninang Fresi mo. Bungad nga na bati nga ng ina ni James, katabi ang isang dalagang sopistikada at talaga namang larawan ng karangyaan. Kamusta? Simpleng bati nga ni James. Mabuti naman ako, James. Hindi ko sigurado kung naalala mo pa ako pero madalas tayong maglaro sa halamanan ng lola mo nung mga bata pa tayo. Saad nga ni Samantha. Pasensya ka na pero hindi ganun kalinaw ang memorya ko eh. James, pwede bang matuto kang gumalang sa bisita? Galit naman na saad nga ng kanyang ina. Tama na po, tita. Baka masama lang po yung pakiramdam ni James. Saad naman ni Samantha. Bakit na naman ba, ma? Ano bang gusto niyong gawin ko? Masungit nga na tanong nga ni James. Alam ni James ang dahilan kung bakit nga siya pinapakilala ng ina kay Samantha. Siguradong nais nga nito na ligawan niya ang dalaga upang magkaroon na nga siya ng kasintahan. Maraming babae ang ipinakilala nga sa kanya ng ina. Ganyan lang talaga ang batang yan. Masyadong seryoso sa buhay. Baling naman ng nanay nga ni James kay Samantha. Huwag po kayong mag-alala. Naiintindihan ko po. Kung wala na kayong kailangan sa akin, maaari bang pumunta na ako sa kwarto ko? Saad naman ni James. Sagot naman ni Samantha. Pasensya na James ha. Sa pag-aabala ko sa'yo. Masaya akong makita kang muli. Labas naman tayo minsan. Bahala ka. Yun lang ang sagot nga ni James. Mabilis na nadidismaya nga si James sa mga babaeng pinangungunahan siya. Halos lahat ng ipinapakilalang babae ng kanyang ina, ang mga ito ang unang gumagawa ng hakbang upang siya ay yayain lumabas na talaga namang kinaiirita niya. Wala namang masama sa ganun pero para sa kanya, gusto niyang siyang mag-initiate at hindi ang babae. Dahil na nga rin sa pagod, ay maagang nahiga nga si James sa kanyang kama at tinitigan nga ang mga kamay. Naalala niya ang mga malalambot at maliliit na daliri nga ni Erica na kanina lamang ay hawak-hawak ka niya. Hindi maiwasang patuloy nga itong isipin. Siguro ay nararapat ko ng bigyan ng pagkakataon ng aking nararamdaman. Pwede ko na siguro tong ligawan. Ani nga naman ni James bago nga niya tuluyang ipikit ang kanyang mga mata. At sa kabilang banda, ganun din naman si Erica habang siya ay naghuhugas nga ng mga pinggan. Nahalala niya ang mga mapupungay nga na mata ni James habang sila ay nagtititigan. Napakagwapo niya talaga, pero hindi ako nababagay para sa kanya. Imposible. Ani nga ni Erica na nakaramdam nga ng kalungkutan. Kinabukasan ay maaga muling gumising nga si Erica upang asikasuhin ang kanyang paninda. Paalis na nga siya nang muling tawagin nga ng kanyang ina. Erica, tulungan mo ako. Ani nga ng ina habang hawak nga ang kanyang dibdib. Nay, bakit po? Ano pong nangyayari sa inyo? Nag-aalala nga na saad nga ni Erica. Paglapit nga ni Erica sa ina, nawalan na nga ito ng malay at agad siyang lumabas para humingi ng tulong sa mga kapitbahay na mabilis namang sumaklolo at dinala ang kanyang ina sa pampublikong ospital. Na-stroke ang iyong ina. Heto, kailangan mong bilhin ang mga gamot na to. Ani nga ng doktor kay Erica. Si Erica at ang kanyang ina lamang ang magkasama sa buhay mula nang mamatay nga rin ang ama niya sa aksidente. Hindi sila makauwi sa kanilang probinsya kung nasa ng mga kamag-anak ng kanyang ina dahil nga sa kakulangan sa pera na pamasahe nga nila. Kaya't nanatili nga sila sa Bulacan at doon nga nanirahan. Walang mahingan nga si Erica ng tulong kundi ang umasa lamang sa pagtitinda nga ng suman. Erica! Masayang tawag nga ni James nang makita nga siya nito sa pwesto nga nito. 3 araw na nga hindi nakapagtinda nga si Erica dahil nga sa pag-aasikaso sa ina na hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin. James! Nakangiti rin si Erica pero baka sa mukha nito ang pagkalungkot. May problema ba? Nag-aalalang tanong ni James. Wala naman. Maikling sagot nga ni Erica. Umiling nga si Erica kaya't naupo nga si James
Sa tabi ng dalaga na ikinagulat nga nito. Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Baka makatulong ako. Biglang naisip nga ni Erica na si James ay nag-aaral upang maging doktor at makapagtapos nga. Kasabay nga ni Anthony. Gusto na nga sanang sabihin ni Erica ang nangyari sa ina kay James kaso nakaramdam nga siya ng hiya at takot na kaawaan nga siya ng binata. Wala naman James, papakyawin mo na naman ba yung paninda ko ha? Pabirong sabi nga nito. Sure, magkano ba lahat? Isang bilao pa to James eh. Sobrang dami pa nito. Kakalatag ko pa nga lang yung paninda eh. Wala ka ng 3 araw kaya ba naipon lahat? Patuloy na nagbiro nga si James pero nagbago ang mukha ni Erica na muli nga bumalik sa pagkalungkot. Sorry na. Bakit ka nagsasorry? Nagtatakang tanong naman ni Erica. Pakiramdam ko kasi may dinaramdam ka eh. Wala naman. Yumuko nga si Erica upang umiwas nga sa binata. Kinuha nga ni James ang 5,000 sa kanyang pitaka at inabot kay Erica. Bakit ang laki naman ito James? Sobra-sobra na tong isang bilao. Muling naghawak nga ang kamay nga ni Erica at James dahil nga sa tangka nga niyang pagbalik sa pera nito. Huwag mo nang ibigay sa akin ng mga suman. Tanggapin mo na lang tong pera at pakiusap kung kailangan mo ng tulong ko sabihin mo lang. Makikinig ako. Hindi binibitawan ni James ang kamay ni Erica habang siya ay nagsasalita. Pero James, bakit pa kasi ang bait-bait mo sa akin? Hindi pa ba halata sa'yo, Erica? Gusto ko ta. Pag-amin nga nito. Sa wakas na ipagtapat na nga rin ni James ang kanyang nararamdaman na ikinagulat nga ni Erica. James, magsasalita nga ulit sana si Erica pero pinutol nga ito ni James. Yung 3 araw na wala ka dito sa pwesto mo, labis talaga akong nagalala at nalungkot. At kung wala ka pa rin ngayon, plano ko sanang hanapin ang bahay mo. Buong akala ko, hindi na ulit kita makikita at natakot ako Erica. Pag-amin nga ni James. Hinaplas nga ni James sa mukha ni Erica at ipinagdikit nga ang mga noo nila. Pakiusap. Sabihin mo sa akin kung anong problema. Muling pakiusap nga ni James. James. Hindi na nga napigilan ni Erica na yakapin nga ang lalaki at doon umiyak. Ipinagtapat na nga nito ang kalagayan ng ina na hanggang ngayon nasa ospital pa rin. Tara na Erica. Kumunot noo nga ang babae. Ha? Iligpit na natin tong paninda mo. Puntahan na natin ang mama mo. Saad nga ni James. Sigurado ka ba James? Oo Erica, bilisan na natin. Binitbit nga ni James ang mga paninda nga ni Erica na mga suman at pumunta na nga sila sa kanyang kotse at inilagay nga ni James ang paninda ni Erica sa likod ng sasakyan. Binuksan ang pintuan para makapasok nga ang babae. James, hindi mo naman kailangang sakay na Erica. Putol nga ni James sa akmang pagtanggi nga ni Erica. Inalalayan nga ni James si Erica hanggang sa makaupo nga ng maayos at ikinabit nga ang seatbelt. Pumunta nga na siya sa driver's seat. Magiging maayos din ang lahat. Saad nga ni James at tinaplos nga muli ang kamay nga ni Erica. Baka sa mukha ni Erica ang pagkamangha habang nakasakay nga ng sasakyan at patuloy nga sa pagtingin sa tanawin mula sa bintana ng sasakyan. Hindi naman mapigilan ni James ang labis na humanga ng husto sa kagandahan nga ng dalaga. Ito ang unang beses nga niyang mamasdan nang napakalapit nga ang dalaga. Napakaganda mo Erica. Sambit nga nito habang sila ay nakahinto nga ang sasakyan. Namula ng husto ang pisngi ni Erica. Nang marinig nga ito, nalalo pang nagpaakit nga ng husto kay James at mabilis nga siyang hinalikan sa pisngi. Sana ako na lamang tanging makakakita ng ekspresyon mong ganyan, Erica. Nakangiting sambit nga nito matapos nga siyang halikan. James, wag mo naman akong tuksuhin. Saad na nga lamang ni Erica. Siyempre hindi mahal ko. Tunay ang nararamdaman ko para sa iyo. Kinuha nga ni James ang kaliwang kamay nga ni Erica at hinalikan ito. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon, Erica.
James, gusto rin kita. Kaso kasi, hindi pwede. Nahihiya ako. Muling pinigilan nga ni James ang pagsasalita nga ni Erica. Shh, ako nang bahala sa lahat, Erica. Tumango na nga lamang si Erica, saka ngumiti. Nakarating na nga sila Erica at James sa ospital at magkahawak nga ang mga kamay na pumasok. Si James ang nakipag-usap nga sa mga doktor at maging umasikaso nga sa iba pang mga kailangan ng ina ni Erica. Naparilasa nga ang kalahati nga ng katawan ng nanay nga. So kailangan niyang sumailalim sa terapiya. Ito nga ang pinaliwanag ng doktor kay Erica. Ako nang bahala doon, Dok. Saad naman ni James. Umuwi na nga rin ng bahay ang nanay nga ni Erica. Inihatid sila ni James gamit ang sasakyan niya, kaya't abot leeg ang mga lingunan ng kanilang mga kapitbahay na mga marites. Laking gulat nga ni Erica nang dalhin nga silang mag-ina ni James sa isang subdivision malapit nga sa ospital na pag-aari nga ng pamilya ng binata. Erica, simula ngayon dito na kayo titira ng nanay mo. Sad pa nga ni James. Tinutulungan nga ni James si Erica na ipasok nga sa bahay ang kaunting gamit nga na dala. Pero James, seryoso ka ba talaga? Buong akala nga ni Erica pupunta lamang sila sa ospital para sa therapy nga ng nanay niya. Hindi niya alam ang tungkol dito. Tumango si James. Oo, mahal ko. Para maging komportable kayo. Lalo na't yun ang kailangan nyo at malapit na nga rin sa ospital. Hindi ba magagalit ang pamilya mo? Tanong pa nga ni Erica. Ang bahay na to, iniregalo sa akin ng papa ko nung nakapagtapos ako ng may medalya. Patuloy nga silang nag-usap habang nag-aayos nga ng mga gamit, papasok nga ng bahay. James, hindi ba parang sobra-sobra naman na ata tong pagtulong na ginagawa mo? Inilagay nga ni James ang daliri niya sa labi ng dalaga. Pakiusap, wag mo nang tanggihan pa ang mga tulong ko. Hindi naman sa ganun, James, kaya lang. Kung ganun, wag ka nang tumanggi. Ipinulupot nga ni James ang mga kamay sa bewang ng dalaga. Nagkalapit nga ng husto ang kanilang mga mukha dahilan para sila ay magkatitigan. Hinaplos nga ni Erica ang pisngi ni James na napapikit nga sa mainit na pagdampi ng mga palad ng dalaga. James, sambit nga ni Erica sa pangalan nito at dahan-dahan na iminulat nga ang mga mata. Mahal kita, Erica, at gusto kong palagi kang nasa tabi ko. Pagkabigkas nga ng mga salitang yun, marahang hinagkan nga ni James ang labi ng dalaga. Malugod naman itong tinanggap ni Erica at ipinatong ang mga kamay na sa leeg nga ng binata. Napakatamis nga ng unang paghahalikan nang magkasintahan na animoy walang kahit na anong makakapaghiwalay nga sa kanila. James, si nanay? Biglang nabalikwas nga si Erica nang maalala ang ina na naiwan pa pala sa sasakyan. Natawa na nga lamang bigla si James habang hawak ang labi na kanina lamang angkin-angkin nga ni Erica. James naman eh. Hindi naman napigilan ni Erica na hampasin nang mahina nga ang braso ng binata dahil nga sa hiya. Napakatamis kasi ng labi mo eh. Nawala tuloy sa isip ko. Pasensya ka na. Yan ka na naman, nagbibiro ka na naman. Sad nga ni Erica. Inakbayan nga ni James si Erica habang palabas nga sila ng bahay upang sunduin nga ang ina na naiwan nga sa kotse. Inilabas nga ni James ang silyang degulong at binuhat nga ang ina ni Erica. Nakaalalay naman ito at itinulak na nga papasok sa loob nga ng bahay. Hindi alintana ang kaligayahan na nararanasan nga nila Erica at James kapag sila ay magkasama. Araw-araw na napunta nga si James sa bahay kung nasan nga si Erica. Tinuruan din siya nito ng lahat nga ng bagay tungkol sa pagte-therapy nga ng ina. James, bakit hindi ka na lang matulog ngayong gabi dito? Tanong nga ni Erica isang gabi habang hinahaplos nga ang buhok ni James na nakaunan nga sa binti niya. Ayoko, Erica. Hinaplos nga rin ni James ang pisngi ng dalaga. Dahan-dahan nga itong
bumangon at umupo nga ng maayos upang harapin siya. Natatakot akong hindi mapigilan ng sarili ko. Pagpapatuloy pa nga nito, na ipinagtaka ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Erika, lalaki pa rin ako. Hindi lang halik at yakap ang kailangan ko. Handa akong ibigay ang lahat para sa iyo, James. Sagot naman ni Erika na inilapit nga ang sarili sa binata. Muling inangkin ni James ang mga labi ni Erika at sila'y naghalikan ng may halong kapusukan. Nagising na nga lamang si James sa sala, nakayakap na nga si Erika at payapang natutulog sa kanyang bisig. Dahan-dahang inabot nga ng kanyang mga labi ang labi ng dalaga at marahan nitong hinagkan. Napamulat naman ang mata ni Erika at nahihiyang iniyuko ang mukha matapos maalala ang mga nangyari sa kanila kagabi. Akin ka na ngayon, mahal ko. Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Nakangiting bulungan ni James. Mahal kita, James. Mahal din kita, Erika. At mamahalin kita habang buhay. Muli nga silang naghalikan at nanaig nga ang pagmamahalan. Paglipas nga ng ilang oras, magkahawak kamay nga ang magkasintahan habang inihahatid nga ni Erika si James sa kotse nga nito. Maghanda ka mamaya, susunduin kita, mga 3:00 ng hapon. Aya nga ni James kay Erika. Wala bang magiging problema pupunta ako sa pagtitipon na yon? Erika, celebration yun para sa pagtatapos ko, kaya dapat lang na nandun ka, ang aking kasintahan. Masaya ako para sa tagumpay mo, mahal. Proud na proud ako sa'yo, lagi mo yung tatandaan. Sada man ni Erika. Hinalikan ni Erika si James at mahigpit nga itong niyakap. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang makakaya ko, Erika, para protektahan ka doon. Saad nga ni James at sabi naman ni Erika, gagawin ko din ang lahat ng makakaya ko para hindi ka mapahiya. Hindi maiwasan ni Erika ang magulat sapagkat masaya nga siyang marinig na tawagin nga ni James ang nanay nga niya ng ganoon. Bakit, Erika? Nagtatakang tanong nga ng binata. Wala naman. Nalulungkot lang ako na wala man lang maibigay sa'yo na regalo. Anong wala? Natanggap ko na ang pinakamagandang regalo kagabi. Saad nga ni James kay Erika. Nagbiro nga si James at pilyong ngumiti. James! Nagulantang naman si Erika sa biro nga nito na labis na nakapagpapula naman nang makinis nga nitong muka. Hindi nga napigilan ni James na halikan si Erika dahil nga sa ekspresyon nito. Napakasaya ko kagabi, Erika, at nais kong muli yung maramdaman. Kung ganon, ulitin natin ng maraming beses. Walang problema. Sinakyan naman ni Erika ang biro nga ni James at ipinulupot nga ang mga braso niya sa leeg nito. Sabi mo yan, Erika, ha? Walang bawian. Sad pa nga nito. Binuhat nga ni James si Erika at mariin na niyakap papasok sa kotse. Muli na naman silang naghalikan nang walang katapusan. James, malilate ka na. Saway nga ni Erika habang patuloy nga sila sa paglalambingan sa loob ng kotse. Kung pwedeng wag na umalis sa tabi mo, Erika. Inihiga nga ni James ang ulo niya sa bintingan ni Erika. Magsama tayo, Erika. Dito na ako titira. Payag ka ba? Saad pa nga nito. Ano bang tanong yan? Akong magiging pinakamasayang babae sa mundo kung maninirahan ako sa bahay kasama ang pinakamamahal kong lalaki. Salamat, Erika. Mahal na mahal kita. Makalipas pa nga ngilang sandali, lumabas na nga sila ng sasakyan at muling nagpaalam nga si James bago nito tuluyang pinaandar ang kotse palabas ng garahe. Isinara naman ni Erika ang pintuan at pumasok na nga muli sa loob ng bahay. Sinundo nga ni James si Erika tulad ng kanilang napag-usapan para dumalo nga sa pagdiriwang ng pagtatapos nga ng binata. Hindi maikaila ni Erika ang layo ng mundong ginagalawan ni James kumpara sa kanya. Sa kabila ng magarbong suot na damit na ibinili nga ng binata para sa kanya, ay talaga namang kakaiba ang pamumuhay nga nito sa kanya.
Maligayang pagtatapos, anak! Pagbati nga mula sa likod nila James at Erica. Ito ang kanyang mga magulang na nagagalak nga sa kanyang pagtatapos sa kursong medisina. Sa wakas, James, sambit nga ng ama nito at malugod nga siyang kinamayan. Mapa, nais ko po sanang ipakilala sa inyo ang kasintahan ko, si Erica. Sa pagpapakilala nga ni James sa mga magulang niya. Napakaganda mo, iha. Sa anong pamilya ka napapabilang? Nagagalak nga na tanong ng ina ni James. Masaya itong makita na sa wakas ay may kasintahan na nga rin ang anak. Hindi naman makasagot si Erica sa pagkabigla at tumingin lamang kay James. Humigpit nga ang pagkakakapit nga nito sa kamay ng binata. Ma, hindi ba tang Tita Marion? Tinatawag ka niya. Siya nga, pupuntahan ko muna siya saglit, magpakasaya ka, iha. Pagpapaalam nga nito at iniwan na nga sila. Kinausap naman ng tatay nga ni James ang kumpare nga nito kaya naiwan na nga sila sa table. James, hindi ako bagay dito. Sad pa nga ni Erica. Huwag kang matakot, Erica. Hindi mo sila kailangan pansinin. Ngumiti ka lang, bumate, tapos yun na yun. Sapat na yun. Matapos ang ilang mga talumpati na bahagi nga ng programa ay natapos na nga rin ang salo-salo. Palis na nga sana sila James at Erica nang tawagin nga sila ng ina ng binata. Huwag ka munang umuwi, Erica. Pag-usapan natin ang pamilya mo. Sagot naman ni James. Ma, pagod na ako. Gusto ko na pong magpahinga. O siya, sige. Umalis ka na. E di si Erica na lang kakausapin namin dito. Ma'am. Halos hindi nga maibuka ni Erica ang bibig niya. Hindi niya alam kung paano gagawin o kung paano kakausapin ng ina ni James. Huwag kang matakot, Erica. Gusto ko lang naman malaman ang background mo. Pagpapatuloy nga nito nang biglang sumabat nga si James. Ma, tama na po. James. Napahawak nga si Erica sa braso nga ng galit na si James para pigilan nga ito. Naku, pasensya na po kayo, madam. Hindi na po kasi ako magtatagal eh. Pagod na rin po ako at saka si James kaya uwi na po kami. Ikinadismaya naman ng ina ni James ang kasagutan nga ni Erica. Halata sa pananalita ng dalaga na hindi nga ito bahagi ng isang premyadong pamilya. Madam, pag-uulit nga nito nang nakataas ang kilay. Ma, alis na kami. Sad na nga lamang ni James. Nagpaalam na nga si James sa ama at hinila na nga si Erica palabas. Juan, hindi ko gusto ang babaeng yon. Paimbestigahan mo siya. Galit na wika pa nga ng ina ni James sa asawa nga nito. Malaki na ang anak mo. Alam niya ng ginagawa niya. Hindi naman sang-ayon ang ama ni James. Ngunit buo na nga ang loob ng ina ni James na alamin ang lahat patungkol kay Erica. Naglakad nga si James ng mabilis habang patungo sa kanyang sasakyan habang hila-hila nga si Erica. James. Mahinahong tawag nga ni Erica nang sila'y nakasakay nga sa kotse. Erica, umuwi na tayo. Pinaandar na nga ni James ang makina ng kotse nang muling magsalita si Erica. Alam kong hindi ako gusto ng mama mo. Muling pinatay ni James ang makina ng kotse. Erica, wala akong pakialam. Mariin nga na saad nga ni James na ikinagulat nga ni Erica. Ito ang unang beses na nagtaas nga ito ng kanyang boses. Pasensya ka na, James. Dahan-dahang pumatak nga ang mga luha sa mata ni Erica. Patawarin mo ako, Erica. Bigla namang napakabig nga si James at mabilis na lumapit nga kay Erica upang suyuin nga ito. Patawad, hindi ko sinasadyang sumigaw. Paliwanag pa nga nito at niyakap nga ang dalaga. Wala akong pakialam sa nararamdaman ni Mama. Ikaw lang gusto ko, Erica. Ikaw lang ang gusto kong makasama sa buhay. Pakiusap, ipangako mo sa akin na hindi magbabago ang isip mo. Mahal ko. Seryosong sabi nga ni James habang binibigkas ang bawat salita at patuloy sa paghaplos ng mukha nga ni Erica. Napatango lamang ang dalaga kaya muling hinagkan nga ni James ang mga labi nito. Nasunod nga ang plano nila James at Erica na sila ay magsama nang manirahan nga sa subdivision
Nagsimula na nga rin si James na magtrabaho sa pribadong ospital na pag-aari nga ng kanilang pamilya. Samantalang ang ina naman ni James ay labis na nagalit nga nang malaman ang pinagmulan nga ni Erica. Isang pulubing magsusuma ng kinahuhumalingan ng anak mo, Juan. Galit na galit nga na sigaw ng ina ni James at inihagis nga ang mga larawan na nakuha nga sa isang investigador. Hindi ko papayagan ang kabaliwan na to. Hindi ko pinalaki ang batang yan para lang mag-asawa ng isang mababang uri. Patuloy pa nga sa paghamak nga nito sa dalaga. Napabuntong hininga na nga lamang ang ama ni James. Gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Tanging nasabi na nga lamang nito at lumabas ng opisina. Agad namang pumunta sa ang ina ni James sa subdivision kung saan nakatira si Erica. Madam, laking gulat nga ni Erica nang makita nga ang ina ni James pagkabukas nga niya ng pinto. Ang kapal naman ang mukha mo? Sigaw nga nito at biglang sinampal nga si Erica ng ubod ng lakas. Napaupo si Erica sa sahig. Ang nanay naman ni Erica na paralisado ay pilit na kumakawala sa silyang degulong para tulungan sana ng anak. Ginawa mo pang gatasan ang anak ko, babaeng hampas lupa? Hinding-hindi ako papayag na sa isang katulad mo lang mapupunta ang nag-iisa kong anak. Galit na galit nga rin ito habang sinasabunutan nga si Erica. Madam, maawa po kayo. Pagmamakaawa nga ni Erica pero hindi pa rin humihinto ang galit na ginang. Napahinto na nga lamang ito nang biglang kumalabog ang silyang degulong sa sahig. Natumbangin na ni Erica dahil nga sa pagpupumilit nga nitong tulungan ang anak. Inay! Sigaw nga ni Erica at mabilis na tinulungan nga ang ina. Nay! Nay! Patuloy na tawag nga ni Erica sapagkat nawalan nga ito ng malay. Ma, anong ginagawa mo dito? Galit na tanong naman ni James pagdating niya. Umuwi ka ngayon din sa bahay, James, o itatakwil kita bilang anak ko. Hamon nga ng kanyang ina. Wala pa akong pakialam. Gawin niyo kung anong gusto niyong gawin. James, ang nanay. Umiiyak nga na saad ni Erica. Mabilis na lumapit nga si James kay Erica na naluluha na nga rin. Sinuri naman ni James ang pulso ng ina ni Erica. Dalhin na natin siya sa ospital. Kinakabahang saad naman ito. Binuhat nga ni James ang ina ni Erica patungo sa kotse at sila ay pumunta na nga sa ospital. Hindi mapigilan ni Erica ang mapaluha dahil nga sa nangyaring yun. Erica, malungkot na tawag nga ni James. James, hindi ko kakayanin pag nawala ang inay. Mahigpit na niyakap nga ni Erica ang kasintahan at patuloy nga siyang umiyak hanggang sa namaga ang kanyang mga mata. Pakiramdam nga ni Erica masama ang loob niya dahil nga sa ginawang yon ng ina ni James. Hindi sana mauospital ng ganito ang kanyang ina. Patawarin mo ako, Erica. Patawad. Saad pa nga ni James habang patuloy sa paghaplos sa buhok nga ng dalaga. Matapos ng 3 araw, naiuwi na nga rin ang ina ni Erica pero nakita nga nito kung gaano naghihirap ang ina. Samantala kumuha naman ng personal caregiver si James para sa ina ng babae para naman hindi nga mapagod si Erica at para mas maalagaan ng mabuti ang ina niya. Erica, pumunta tayo ng Baguio ngayong araw para makapagpahinga ka naman. Anyaya nga ni James. Huwag ka nang mag-alala sa mama mo dahil binilin ko na siya sa caregiver. Salamat James ha at hindi mo kami iniiwan. Hindi ko talaga gagawin yon, Erica. Kamusta nga pala kayo ng magulang mo? Tanong pa nga nito. Huwag mo nang alalahanin yon. Matatanggap din nila ang pagmamahalan natin. Hayaan na lang muna natin sila. Nagbakasyon nga si Erica at James sa Baguio tulad nga ng kanilang plinano. Masaya nga si James na muling nagbabalik ang masayang ngiti ng dalaga. Mahal na mahal kita, James. Mahal din kita, Erica. Naghalikan ng magkasintahan habang sila ay nakasakay nga ng bangka. Isang linggong na malagi nga sa isang hotel sa Baguio sina Erica at James. Ang kanilang kwarto ay nasa mataas na pwesto at tanaw
ang mga naglalakihang mga puno. Manghang-mangha nga si Erica sapagkat ito ang unang beses niya na namasyal malayo sa Bulacan. Habang siya ay nakatanghod nga sa bintana, niyakap nga siya ni James mula sa likuran. Maganda ang tanawin, mahal ko. Napakaganda dito, James. At napakaganda mo rin, Erica. Puro ka talaga biro. Nakangiting saad nga ni Erica at maglalakad na nga sana palayo sa bintana. Ngunit pinigilan nga siya ni James at idikit nga ang likuran ng dalaga sa pader. Bago mapusok, nahagkan nga si Erica. James. Nang biglang tanong nga ni James, "Maaari ba kitang maangkin, Erica?" Tumango lamang si Erica. Binuhat nga siya ni James at tinihagi nga sa kama. Nang gabing yun, walang ibang namagitan sa kanila kundi ang labis na pagmamahalan para sa isa't isa. Isang mainit na gabi. Matapos ang bakasyon nila ay umuwi na nga rin sila kaagad. Naipon ang trabaho na naiwan nga ni James kaya maaga nga itong umalis. Si Erica naman ay nagnais na makahanap nga ng trabaho upang makatulong kay James at dahil na nga rin sa naiinip na nga siyang mag-isa sa bahay. "Babae, sumakay ka." Utos nga ng isang babae na humitunga sa tapat ni Erica habang siya ay naglalakad nga palabas ng subdivision. "Madam!" Takot na nasambit na nga lamang ni Erica. "Bilisan mo, huwag mong sayangin ang araw ko." Muli nga ang pagtataray nito. Wala naman ang nagawa pa si Erica kundi ang sumunod. Nakayuko lamang siya hanggang sa makarating nga sa patutunguhan. Isang kainan ang pinagdalan nga ng ina ni James kay Erica at sa isang saradong kwarto nga siya nito kinausap ng sila lamang dalawa. "Kunin mo yan." Inihagis nga ng ina ni James ang mga kumpol ng salapi sa lamesa sa harap ni Erica. "1,000,000. Layuan mo ang anak ko." Utos nga nito. Madam, hindi po." Pagpuputol ng ina ni James. "Alam kong ngayon ka lang nakakita ng ganyang halaga. Pasalamat ka at nakaramdam pa ako ng awa sa'yo. Kaya habang mabait pa ako, kunin mo na yan." "Hindi ko po matatanggap to. Pasensya na po kayo, pero mahal ko po." Pagtanggi nga ni Erica, na ikinagalit na naman ang ina ni James. Napatayo ito at takmang sasaktan na nga sana si Erica, pero mabilis naman na iniharang nga ni Erica ang mga kamay niya at yumuko upang protektahan ang sarili. "Pagsisisihan mong tinanggihan mo ang alok ko." Tangking sabi na nga lamang nito at pinigilan ng sarili na hindi saktan si Erica. Ayaw nga nitong lumayo ang loob ni James sa kanya. Nang tuluyan kaya naisip nga nito na magplano na nga lamang ng iba. "Erica, saan ka galing?" Nag-aalalang tanong nga ni James pagkarating nga ng dalaga. "Lumabas lang ako saglit, mahal ko." Hindi magawang ipagtapat ni Erica ang nangyari sa kanila ng ina ni James sapagkat hanggat maaari ay ayaw nga niyang magkasamaan ng loob ang mag-ina nang dahil nga sa kanya. "Naiinip ka ba dito?" Tanong nga muli ni James at inalalayan nga ang dalaga na maupo sa sala. Tumango na nga lamang si Erica. "Pasensya ka na. Mas magiging busy pa ako sa mga susunod na araw. Medyo madami kasi ang pasyente ngayon sa ospital." Paliwanag pa nga ni James. "Huwag ka nang mag-alala, James. Naiintindihan ko naman ang kalagayan mo bilang isang doktor." "Salamat, Erica." James, pwede ba ako magtrabaho?" "Magtrabaho? Bakit? Meron ka bang gustong bilhin?" "Sabihin mo lang sa akin." "Wala akong gustong bilhin, James. Siguro naiinip lang ako mag-isa. Kaya naisip ko kung magtatrabaho ako, hindi mo kailangan magtrabaho, Erica. Ako ang lalaki, kaya ako dapat ang bumuhay sa ating dalawa." Nagpaliwanag nga si James at hinawakan ng mga kamay ni Erica. Pero James, tatanggi na nga sana si Erica ngunit nakaisip nga si James ng ibang idea. "Ano kaya kung mag-aral ka na lang? Ano bang hilig mo?" "Mag-aral? Pwede kang mag-aral sa pagluluto. Hindi ba't yun ang gusto mo? Tama ako, di ba?" "Masarap ka magluto, kaya subukan mo." Suwestyon nga ni James kay Erica. "Pero makakadagdag pa yun sa gastusin mo eh." "Walang problema. Akong bahala."
Nakangiti habang nagmamaneho nga ng kotse si James patungo sa isang paaralan sa pagluluto nga para kay Erica. James, sigurado ka ba talagang magiging maayos ang lahat, mahal ko? Tinitiyak ko na magiging masaya to. Matapos makausap ang tagapamahala, mabilis na nakapasok nga si Erica sa paaralan. At dito na nga nagsimula na mag-aral ang babae. Masaya siya na makaranas nga ng kakaibang experiences at wala nga siyang ibang dapat pasalamatan kundi si James. Para kay Erica, isa itong prinsipe na nagsilbing tagapagligtas ng dalaga. Wala na nga siyang ibang hihilingin pa kundi ang habang buhay na makasama si James. Lumipas ang ilang buwan at talaga namang naengganyo nga si Erica sa pag-aaral. Nagkaroon nga rin ng mga bagong kaibigan na katulad nga ni Benedict na nagdidiwang ng kaarawan. Ng araw na yon, sige na Erica, sama ka na, tayo-tayo lang naman eh. Oo nga Erica, tara na. 3 buwan na tayong magkakaklase kaya kailangan nating magdiwang o mag-celebrate man lang. Sige na nga, pero hindi kasi ako magpapagabi, okay lang ba? Sad naman ni Erica sa mga kaklase niya. Nagpunta nga ang grupo ni Erica sa isang bar at doon nagkayaya ang uminom. Ang buong akala nga ni Erica, kakain lamang sila sa isang kainan kaya talaga namang labis nga niyang ikinagulat. Erica, isang inom lang, sige na. Pagpupumilit pa nga ni Benedict na halatang lasing na. Sige na Erica, pagbigyan mo na yung may birthday. Pag-udyok pa nga ni Ana. Erica, Erica, Erica. Nagsimula namang banggitin ni Marian ang pangalan ng dalaga at kansyawan nga ito para lalo nga itong mapilitan. Kaya't wala nang nagawa pa si Erica kundi ang inumin ang alak na nasa baso. Lingid sa kalaman ni Erica, si Benedict, Ana at Marian ay mga binayaran ng ina ni James para gumawa nga ng masamang balak sa kanya. Nagtinginan nga sila Benedict at Ana, hudyat nang paglalagay nga ng gamot sa inumin nga ni Erica. Okay ka lang Erica? Tanong pa nga ni Marian. Kailangan ko nang umuwi. Saad nga ni Erica. Hetong tubig para mahimasmasan ka. Saad naman ni Ana. Salamat ha. Makalipas lamang ilang minuto, nakatulog na nga kaagad si Erica na animoy langong-lango nga sa alak kahit kaunti lang naman talaga ang ininom niya. Kinarga nga siya ni Benedict at dinala sa isang motel. Dalian niyo na. At nakarating na nga rin sila doon, makalipas nga ang ilang minuto. Hoy, bilisan mo na, baka magising to. Baka lawag mong kunan ng pang-ibaba kong katawan. Saad nga ni Benedict kay Marian. Heto na, 1, 2, 3, yakapin mo. Ano ka ba, kailangan gandahan? Marami pang larawan ng iba't ibang posisyon ang kinuhanan nga ng 3. Nang makontento na nga, iniwan na nga nila si Erica mag-isa sa motel. Nakipagkita naman ang magkakaibigan sa ina nga ni James. Heto, at wag na kayong magpapakita pang muli sa babaeng yon. Nagkakaintindihan ba tayo? Utos nga ng ina ni James. Wala pang problema, ginang. Nang nagising nga si Erica ay labis nga ang sakit ng kanyang ulo, higit naman na nakapagpabigla sa kanya ang magising na hubot-hubad. Teka, ano nangyari? Tanong nga niya sa kanyang sarili at pilit na inaalala ang mga pangyayari. Dali-dali na nga rin siyang nagbihis at lumabas ng kwarto. Labis nga siyang nangatal nang malamang siya ay nasa isang motel. Anong nangyari sa akin? Naiiyak pa nga niyang tanong habang nasa sakayan nga pauwi ng bahay. Erica? Gulat na tanong nga ni James pagbukas nga ng pinto. Nagkasunuran lang pala sila na dumating ni Erica. James! Sambit nga ni Erica at mabilis na yumakap nga sa kasintahan. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong nga ni James sa nanginginig na dalaga. Natatakot nga si Erica na ipagtapat ang nangyari dahil baka iwan nga siya ni James. James! Naiiyak na nga lamang si Erica habang patuloy sa pagtawag nga sa pangalan ng binata. Binuhat nga ni James si Erica papasok sa kwarto.
Papalitan na nga sana niya ang damit nito pero nanatiling nakahawak si Erica sa damit niya. Kailangan mo magpalit ng damit, Erica. Nag-aalalang saad naman ni James. Ako na lang, James. Sige. Naghanda na nga rin si James ang almusal para nga sa kanila ni Erica. Muli nga siyang bumalik sa kwarto at naabutan nga si Erica na animoy batang takot na takot habang yakap-yakap ang sarili. Erica, tawag pa nga ni James. Lumingon si Erica na puno ng luha ang mga mata. Mahal ko. Tanging nasambit na nga lamang ni James at mahigpit na niyakap nga ang babae. Magiging okay din ang lahat. Nandito lang ako. Andito lang ako. Pilit na pinapakalma nga ni James Erica na nakatulog nga sa bisig niya. Nagdadalawang isip nga si Erica na pumasok nga muli sa paaralan ngunit ayaw nga niyang mag-alala pa si James sa kanya. Nais din niyang malamang ang mga nangyari mula sa mga kaklase. Subalit, mag-iisang linggo na at hindi pa rin naman nagsisipasok ang mga to. Erica, bati nga ni James sa kanya sa school. James, maligayang isang taon kasama ka, mahal ko. Sad pa nga nito. Hinagkan nga ni James ang labi ng dalaga. Saan mo gustong pumunta, mahal? Tanong nga ni James pagkasakay nga nila ng kotse. Sasama ako sa lahat ng gusto mong puntahan. Kahit saan. Sagot naman ni Erica. Yumakap nga kay James. Magsaya tayo ngayong espesyal na araw nating dalawa. Nagpunta nga sila sa isang mamahaling hotel na pinareserba nga ni James ng 3 araw para sa kanilang magkasintahan. Plano din nga niyang alokin ng kasal si Erica. James! Gulat na bigkas nga ni Erica nang yakapin nga siya ng binata mula sa likuran. Nagiging magugulatin ka na. Siguro kailangan mo nang bawasan ang pag-inom ng coffee. Sad pa nga ni James. Palagi mo na lang talaga kasi akong ginugulat eh. Erica, nais kong maging espesyal ang gabi natin. Okay lang ba kung... Nagalangan nga si James na tanungin nga si Erica na makasiping nga ulit siya. Halos mag-iisang buwan na kasi nang lumipas. Panayang tanggi nga ng dalaga sa kanya. James, nais sana muli na tumanggi ni Erica subalit dinikit nga ni James ang kanilang mga noo. Pakiusap, mahal ko. Pagsasamo nga nito, hindi na nga magawang tiisin pa ni Erica ang binata kaya marahan nga niya itong hinalikan. Mahal na mahal kita, James. Sampit nga nito at siyang naging senyales para kay James na angkinin muli ang dalaga. Matapos ang naglalagablab na gabi ng pagmamahalan ay walang pagsidla ng kaligayahang nararamdaman ni James habang pinagmamastan ang kaisa-isang babaeng mahal na mahal niya. Napakaganda mo, Erica. Bulong nga nito at maingat na hinalikan nga ang labi nga nito. Plano nga ni James na alukin nga ng kasal si Erica sa nakareserba nga nilang romantikong gabi at kumain nga sa liwanag lamang ng mga kandila. Patungo na nga sana si James sa banyo nang tumunog ang kanyang cellphone. Pa? Nagtatakang sagot nga ni James sapagkat nagpaalam nga siya sa ama ng 3 araw na liliban nga sa trabaho at pinayagan naman siya nito. James, pumunta ka ngayon sa bahay. May kailangan ka malaman. Seryosong utos nga ng kanyang ama. Pa, ano po ba yun? Bakit hindi nyo lang sabihin ngayon? Gawin mo ang inuutos ko. Importante ang bagay na to. Hindi pa rin mawawala ang pagkaseryoso sa tinig ng ama. Kung ganun, sige. Pauwi na ako pa. Para kay James, ang kanyang ama ay kanyang idolo kaya sinusunod nga niya ito sa lahat ng pagkakataon kumpara sa kanyang ina. Nagiwan nga si James ang simpleng mensahe sa maliit na papel para kay Erica bago umalis. 3 oras ang naging biyahe nga ni James dahil nga sa aksidente. Sa kalsada kaya wala nga siyang sinayang na sandali at dumiretso na nga kaagad sa opisina ng ama. Pa, bati nga ni James na nagulat nang makita ang ina na nasa tabi nga nito na parang seryoso nga ang itsura. Umupo ka. Saad nga ng ama ni James. Pwede po bang sabihin niyo na kung anong kailangan niyo sa akin? Nais nga ni James na agad bumalik kay Erica. Ayaw niyang paghintayin pa ng matagal ang dalaga. Tignan mo ang laman ng sobre. Isang lalaki nag-iwan yan sa ibabaw ng kotse ko. Saad nga ng ama ni James. Ano naman pong kinalaman ko sa sobreng ito?
Tignan mo ng sarili mong mga mata. Biglang nagbago nga ang ekspresyon ng mukha ni James habang tinitignan nga ang iba't ibang larawan. Anong ginagawa mo sa buhay mo, James? Galit din na saad nga ng ina nito na kunwari walang alam sa mga larawan. Napakasyunga mo. Nasa isang hampas lupa ka pa talaga. Sa murang edad na pumatol. Binigyan mo ng tirahan at pinag-aral tapos eto ang gagawin sa'yo? Napaupo si James sa galit, sa panlulumo at halo-halong emosyon na nararamdaman niya. Iwan mong babaeng yan, ngayon din. Itigil mong kahibangang to, James. Hindi ka namin pinalaki para magpakatanga sa walang kwentang pag-ibig mo na yan. Ipinaranas mo sa mahirap ng babae na yan ang karangyaan, tapos gaganituhin ka niya? Hahanapin ang kaligayahan sa iba? Tama na po. Ikaw ang tumigil, James. Saad na naman ni James. Pa, pumunta ka sa Pampanga. Doon ka magtrabaho at layaan ang babaeng yan. Ako mismo ang tatakwil sa'yo kapag ipinilit mo ang kalokohan mong yan. Gustong maiyak ni James pero habang tinitignan nga ang mga larawan na nakakalat nga sa lamesa ay mas nanaig ang galit na naramdaman niya. Ayaw na nga sana ni James na makita pa si Erica pero gusto nga nitong malaman mismo sa dalaga ang katotohanan. Kaya bumalik pa nga rin siya sa hotel kung saan nga niya ito iniwan. Nakaayos na nga ang preparasyon para sa romantikong pagdiriwang ng magkasintahan sa itaas na bahagi nga ng hotel. Naghihintay na nga rin si Erica suot ang napaka-eleganteng damit na pinili nga rin ni James para sa espesyal na gabing yun. James, nakangiting tawagan ni Erica sa binata pero hindi siya magawang tignan ito. May problema ba, mahal ko? Bitawan mo ko. Anong sabi mo? Nagtatakang tanong nga ni Erica. Huwag mo kong hahawakan. James, ano bang nangyayari? Biglang nakaramdam nga ng takot si Erica. Kinakabahan si inaakto ng lalaki dahil ngayon lang niya nasaksihan na ganito si James. Kayaw matras nga palayo sa binata. Tinatanong mo ko kung anong nangyari? Galit na tanong pa nga ni James at inilagay ang kamay sa leeg ng dalaga. James, nasasaktan ako. Nasasaktan ka? Paano naman ako? Wala ba akong karapatang masaktan? Nang nanloko sa akin? Napahiga si Erica sa lamesa habang patuloy pa rin ang ginagawa nga ni James. Manloloko ka. Wala kang kwentang babae, niloko mo ako. Paulit-ulit na sabit nga ni James habang patuloy na dinidiinan nga ang kamay ng babae. Mabilis na nagtakbuhan ang mga kawani upang nga sumaklolo. Dahil nga sa nangyayari, patuloy naman ang pagluha nga ni Erica. Sir, tatawag po kami ng pulis kung hindi po kayo titigil. Awat naman ng isang gwardya. Sige, tumawag ka ng pulis para ipadampot mo ang babaeng to. Sigaw nga muli ni James. James, ano bang nangyayari? Sabihin mo sa akin. Paulit-ulit na nga lamang binabanggit ni Erica ang pangalan ng kasintahan habang dahan-dahan nga itong gumapang palapit sa binata. James, hindi kita niloko. Maniwala ka sa akin, hindi kita niloko kailanman. Pagsusumamo nga ni Erica habang nakahawak nga sa binti nito. Ilang saglit pa ang lumipas, dumating na nga ang mga pulis. Sir, tugon nga ng mga to. Personal na away lamang to. Pasensya na sa komisyon. Babayaran ko lahat ng nasira. Nang kumalma na nga ang sitwasyon, ay nagsialisan na nga rin ang mga kawani at pulis. Tanging si James at Erica na nga lamang ang naiwan. Sinabi na wag mo kong hawakan. Saad nga muli ni James kay Erica. James naman. Bakas pa rin sa mukha ng dalaga ang paghihirap na dinanas kanina lamang. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin kahit kailan. Pahayag nga ni James na pilit na nilalabanan nga ang awang nararamdaman. Hindi kita niloko, James. Kahit kailan hindi. Kaya pakiusap, maniwala ka naman sa akin. Hindi ko gagawin sa iyon. Patuloy pa rin na nagpaliwanag si Erica habang lumuluha. Subalit na nalikuran lamang siya ni James at naglakad na nga palayo dahil gulong-gulo na nga talaga ang lalaki. Mahal na mahal kita, James. Pakiusap.
Saad pa nga ng dalaga. Sinabi nang wag mo kong hahawakan. Sigaw muli ni James at itinulak nga muli si Erica. Sa sobrang lakas ng pagtulak nga ni James, tumama pa nga ang likod ni Erica sa sahig dahilan upang mahirapan nga siyang makabangon muli. Erica, nag-aalalang sambit nga ni James. Sa kanyang isipan ngunit mas pinili pa nga rin nito ang umalis. Mabilis na lumipas nga ang 7 taon sa buhay nga ni Erica. 2 linggo matapos nga siyang iwan ni James, napag-alaman niyang siya ay nagdadalang tao. At ngayon ay 6 na taon na nga ang kanyang anak at heto, nag-aaral na nga sa elementarya. Nag-aabang nga si Erica sa labas ng paaralan kung saan nag-aaral lang ang anak na si Jenny upang sunduin nga ito tulad ng kanyang ipinangako. Mama! Masayang sigaw nga ng bata at dali-daling tumakbo papalapit sa kanya kaya't hindi nila namalayan ang mabilis sa pagharurot nga ng isang motorsiklo. Jenny! Sigaw nga ni Erica nang masaksihan ang pagbunggo ng motorsiklo sa maliit na katawan ng kanyang musmus na anak. Jenny, anak ko! Naiiyak nga na saad nga ni Erica habang tanga ng anak. Dalhin sa ospital, bilisan nyo! Sigawan naman ng mga nakasaksi. Mabilis na umaksyon nga ang lahat upang madala kaagad sa ospital ang bata. Walang tigil nga si Erica sa pagdarasal at pagmamakaawa na sana walang mangyari sa kanyang anak. Inay, tulungan mo ang anak ko! Sambit niya. Maya-maya pa lumabas nga rin ng doktor. Dok, kamusta po siya? Nanginginig nga na tanong nga ni Erica. Ligtas na po siya. Ililipat na rin siya sa ward mamaya. Salamat po sa Diyos. Napahinga ng maluwag si Erica matapos marinig ang sinabi nga ng doktor. Punta na kayo sa admin upang maasikaso ang pananatili ng anak niyo dito sa ospital. Sige po, Dok. Maraming salamat po ulit. Erica, tawag nga ni Karen na kasamahan nga niya sa tindahan na pinagtatrabahuan. Kamusta si Jenny? Nag-aalala ring tanong nga nito. Okay na raw si Jenny pero kailangan pang manatili sa ospital. Heto, binigay ni Ma'am Susie, dadaan daw siya mamaya, may inaasikaso lang. Inabot nga ni Karen ang pera mula sa kanilang amo. Napakabait talaga ni Ma'am. Matapos maayos ang lahat ay nilapit nga si Jenica sa ward. Nagkaroon ng sugat sa noo at braso ang bata. Kinailangan ding sementohin ang paa nito gawa ng pagkabali nga ng buto. Mama! Naiiyak nga na tawagan ni Jenny. Nandito lang si Mama, anak. Naiiyak din na sagot nga ni Erica. I love you po, Mama. Mahal din kita, anak. Mahal na mahal. Magdamag lamang, nagising nga si Erica habang pinagmamasdan nga ang anak. Sinisisi nga niya ang kanyang sarili sa lahat ng paghihirap na dinadanas nga ng anak. Si Tita Karen mo na magbabantay sa iyo, anak, okay? Aalis muna si Mama. Paalam nga ni Erica. Sige po, Mama, magpapakabait po ako. Habang nakatayo nga si Erica mula sa bintana ng kahera na malapit nga sa entrada ng ospital, biglang may umagaw nga ng kanyang atensyon. Natigilan siya nang makita nga ang pagpasok ng isang lalaki na sobrang pamilyar sa kanya. James? Ani nga ni Erica. Tiyak niyang ito si James. Ang ex nga niya na ama ni Jenny. Napahinto naman ng lalaki tinanggal ang salamin na suot nito dahilan upang magtama ang kanilang mga mata. Saglit nga silang nagkatitigan na naudlot lamang may tumawag mula sa kabilang pintuan. James! Kababalik lamang ni James sa Bulacan matapos nga ang 7 taon na pamamalagi nga sa Pampanga. Dahil nga sumailalim nga sa operasyon ng ama nito ay pinamana nga kay James ang pamamahala sa ospital. Ibinaling na nga lamang ni James ang tingin kay Anthony at nilapitan nga ito. Hindi naman maalis ni Erica ang pagtitig nga sa likod ng binata. Galit pa rin siya sa akin, panigurado. Malungkot na sambit nga ni Erica at yumuko. Lumingon naman ulit si James sa kinatatayuan nga ni Erica. Sino yun, pre? Don't tell me may chicks ka na. Sira ulo. Sagot nga ni James na hindi naman may kakila na talagang nabighani nga sa kakaibang ganda ng babaeng nasa hallway. Bakit hindi mo lapitan?
Sigurado ako na dalaga pa yun. Hindi pa rin tumigil sa Anthony sa pangasar nga sa kaibigan. Tumigil ka nga nung bago. Pag-iba nga ni James ng topic at kinuha nga ang talaan ng mga bagong pasyente. 6 na taong gulang na babae? Anong nangyari? Takang tanong nga ni James sa nurse habang binabasa ang mga nakatala. Saad nga ng nurse, nasagasaan dok, may kaunting pinsala po at mga bali sa buto. Sa hita, kailangan sementohin. Asan siya? Nasa kwartong pambata dok. Nagsimulang mag-ikot nga si James para kumustahin nga ang mga pasyente kasama ang mga nurse. Jenny, ako si Dr. James. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Wala naman po, Dok, pero yung mama ko po iyak po ng iyak. Nasasaktan po tuloy yung heart ko. Napatingin ang lahat sa bantay na si Karen. Ay, kaibigan lang po ako, Dok. Nanay po ng bata eh. Nandun po. Nagtawanan nga bigla ang nurse. Ikaw talaga, Jenny. Naiyak naman po talaga si mama eh. Sabihin mo kay mama na si Dr. James ang bahala kay Jenny para maging okay ka. Huwag na ka mo iiyak. Sad pa nga ni James at pagalo nga sa bata. Talaga po? Tuwang-tuwa na sambit naman ng bata na nakapagpahinto nga sa mundo ni James. Napatulala siya habang pinagmamasta ng ngiti ng bata. Nagtataka siya, bakit parang pamilyar ang ngiti nga nito? Dok, tawag ng isang nurse makalipas ang ilang minuto. Okay lang po ba kayo, Dr. James? Okay lang, Jenny, bibisitahin kita ulit mamaya. Sige po, mamaya, dito pa din po si mama. Ngumiti lang naman si James. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako pinapatawad sa kasalanang hindi ko naman talaga ginawa. Naiiyak nga nasambit ni Erica habang nakaupo sa kantin. Siguro, hindi rin niya tatanggapin si Jenny. Siguro hindi rin siya maniniwala na anak niya si Jenny. Patuloy nga ang pagpahid nga ni Erica sa luhang pilit na pumapatak sa kanyang mata. Laking gulat nga ni James nang muling makita ngang napakagandang babae sa kantina ng ospital. Pinagmamasdan niya ito sa kalayuan habang umiiyak. Ano kayang problema niya? Nagtatakang tanong nga niya sa sarili. Lalapitan na nga sana niya ito nang biglang may lumapit na lalaki sa dalaga. Kasintahan? Naiinis nga nasambit nga ni James at tumayo na upang umalis. Naisip nga niyang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mga to at ayaw nga niyang makita pa ang pagkakaayos nga ng dalawa. Miss, sandito ang opisina ng admin. Nagulat nga si Erica nang may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Doon sa may harapang pintuan. Salamat. Nakangiting saad nga ng lalaki. Nanatili pa nga si Erica sa kantina at patuloy na nagmumuni-muni sa kung ano ang nararapat nga niyang gawin para sa ikabubuti ng anak. Naisip nga niyang patunayan kay James na anak nga niya si Jenny. Dr. James! Masayang tawag nga ni Jenny nang makita nga si James mula sa pinto. Napahinto naman muli si James nang muling masalayan nga ang kakaibang ngiti ng bata na talaga namang may pagkakahawig kay Erica. Kamusta, Jenny? Dumating na ba ang mama mo? Tanong nga ni James sa bata. Wala pa rin po siya eh. Pero umalis na po si Ate Karen kasi sabi po niya kailangan daw po niyang bumalik sa tindahan. Madaldal nga na kwento nga ng bata. Natutuwa nga si James sa kanya. Kaya naman kinausap pa nga niya ito at nakipagkwentuhan. Okay lang ba na si Dr. James muna ang babantay sa'yo? Opo, okay na okay po, Doktor. Kamusta nga palang pag-aaral mo? Dok, magaling po ako sa math tapos lagi po mataas po yung grado ko. Mama! Biglang sigaw nga ni Jenny. Masaya si Erica na marinig nga ang masayang boses ng anak mula nga sa labas ng pintuan ng kwarto. Subalit nanlaki ang mata niya nang makita nga ang kausap ng anak. Dahan-dahan nga na lumingon nga si James upang harapin nga ang nanay ni Jenny. Nagulat din si James na makitang ito ang napakagandang dalaga na talaga namang bumihag ng kanyang atensyon. Mama! Tawag muli ni Jenny kaya naglakad na nga papalapit si Erica sa anak. Si Dr. James po, ang doktor ko po mama, ang bait-bait po niya. Kamusta kayo, Ginang? Dr. James, siya po yung mabait kong mama. Mahal na mahal po ako ni mama. Mama, sabi po ni Dr. James, siya daw po yung bahala sa akin kaya wag na daw po kayong iiyak, mama.
Patuloy nga lamang si Jenny sa pagsasalita habang si Erica at James naman tahimik lamang na nagkakatitigan. May anak na siya, kung ganun may asawa na. Ang dati kong minamahal. Ani nga ni James sa kanyang isipan. Hindi niya ako nakikilala? Pagtataka naman sa isipan nga ni Erica. Mauna na po ako, ginang Jenny. Magpahinga ka na ha. Paalam naman ni James kina Jenny at Erica. Doktor, napahinto naman si James at lumingon. Iniisip nga ni Erica ang magtapat pero mas nanaig ang takot sa kanyang dibdib. Salamat po sa tulong niyo. Tanging saad na nga lamang ni Erica. Walang anuman. Nakangiting sagot nga ni James at tuluyan na ngang umalis. Napagtanto ni Erica na marahil ay tuluyan na nga siyang nakalimutan ni James sa loob ng 7 taon. Marahil ay meron nga rin itong sariling pamilya. Muli na namang pumatak ang mga luha nga ni Erica sa pag-aakalang wala nang pag-asa na magkaayos sila ni James. Nagdesisyon nga si Erica na ilihim na nga lamang ang lahat habang buhay. Mama, bakit po kayo naiyak? Nagtatakang tanong nga ni Jenny. Okay lang si Mama, anak. Pilit na nilalabanan nga ni Erica ang mga luha sa pagpatak. Lumipas ang 3 araw, hindi makapaniwala si James habang binabasa ang tala-arawan pang medical nga ni Jenny. Erica Magbanwa, ang pangalan nga ng ina na nakalista. Si Erica ang babaeng yun. Sad nga ni James. Muli na namang nakaramdam nga ng labis na galit si James at inihagis nga ang lahat ng nasa lamesa. Buong akala nga ni James masisira na nga ang buhay niya matapos nga silang maghiwalay ni Erica. Walang ibang ginawa si James kundi ang maglasing gabi-gabi. May mga pagkakataon pa ngang nagkamali siya ng trabaho na muntik na ngang ikasawi nga ng isa niyang pasyente. Sa kabutihang palad na sagip naman niya ang pasyente at mula noon, mas nagseryoso na nga lamang siya sa kanyang propesyon dahil buhay nga ang nakataya doon. Bakit kailangan mo pang bumalik? Nangangalit nga na sigaw nga ni James sa kanyang isipan. Hinding-hindi kita mapapatawad kahit kailan. Samantala walang pagsidlan ang kasiyahan na nararamdaman nga ni Jenny habang papunta nga silang mag-ina para sa kanyang therapy. Mama, excited po ako makita po ulit si Dr. James. Sigurado kung gusto ka rin niyang makita, anak. Tahimik na nakaupo nga ang mag-ina habang inihintay nga ang doktor. Dr. James! Masayang tawag nga ni Jenny dito, subalit iba ang impresyon sa mukha ni James. Ani mo'y malamig nga ang pakikitungo nito. Hindi kumibo si James at sa halip, hinawakan lang ito ang binti ni Jenny. Pwede nang tanggalin ang semento nito. Seryosong utos nga ni James sa kanang kamay na nurse. Sige po, Doc. Tumayo nga muli si James at takang aalis nga sana pero pinigilan nga siya ni Jenny sa pamamagitan ng paghawak nga sa braso. Dr. James, galit po ba kayo sa akin? Naluluhang tanong nga ng inosenteng bata. Sad pa nga ni Jenny. Mama, di ba po mabait naman po ko? Di ba po sinunod ko naman po lahat ng bili ni Dr. James? Nangingilig nga ang mga luha nga ni Jenny habang tinatanong nga ang ina. Jenny, lumapit naman si Erica sa anak at tangkang aalisin na nga ang kamay nito sa braso ni James. Mabait po ko, Mama. Tuluyan na umiyak na nga si Jenny at nagsimlang pahiran ang mga luha niya ng kanyang mga kamay. Jenny, pasensya ka na, hindi naman ako galit sa'yo. Hindi matiis nga ni James na makita ang pagiyak ng bata. Mabilis nga niya itong sinuyo. Mabait po ko, Dr. James. Alam ko namang mabait ka, Jenny. Kaya tatanggalin na natin tong semento sa paa mo, okay? Nakangiting sagot na nga ni James this time. Pinunasan nga nito ang luha ng bata. Aris, ikaw na munang bahala kay Jenny. Bumali nga si James sa nurse na kasama. Jenny, lalabas muna kami ng mama mo ha. May kailangan lang kaming pag-usapan. Masuyong saad nga ni James. Sige po, Dr. James. Anak, babalik din ako kaagad. Saad naman ni Erica. Lumabas nga si James at Erica sa kwarto at nagtungo nga sa opisina ng binata. Ikinantado nga ni James ang pinto para makapag-usap nga sila ng masinsinan. Sa dinami namin ng lugar na pwedeng makita dito pa talaga.
panimula ni James, may pinagtaka naman ni Erica. Masaya ka bang makita ko? Galit nga si James nang mahigpit na hinawakan nga ang braso ni Erica. Dr. James, ano ba? Pilitang kumakawala si Erica. Kulang pa to sa sakit na binigay mo sa akin. Kinagulat nga ni Erica ang ikinilos nga ng binata hanggang sa napagtanto niya na marahil ay nakikilala na nga siya ni James. Hindi ko akalain na magbubunga pa talaga ang panloloko mo sa akin. Hindi kita kailanman niloko, James. Wala akong kasalanan. Muling pinilit nga ni Erica ang magpaliwanag pero tinulak nga siya ni James sa dingding. Walang kasalanan? Ginamit mo lang ako para maranasan mo ang marangyang buhay. Kahit kailan, hindi ko hiniling sa'yo ang lahat ng yun, James. Wala akong kahit na anong bagay na hiniling sa'yo kundi ang mahalin ako. Minahal kita, Erica. Minahal kita ng buong buhay ko, pero niloko mo lang ako. Hindi tumigil si James sa pagsigaw nang biglang, James, tumigil ka na, pakiusap. Hinding-hindi na kami muling magpapakita sa'yo. Halos idikit nga ni Erica ang mukha sa sahig habang patuloy nga na umiiyak. Erica, marahang tawag ni James. Erica, sabihin mo sa akin, ano ba talagang pagkukulang ko sa'yo? James, mahal kita at minahal kita buong buhay ko. Pero kahit ilang beses kong sabihin sa'yo ang totoo, hindi mo ko pinapakinggan. Saglit na huminto si Erica at muling iniyo ko ang ulo. Isa lang hinihiling ko sa'yo ngayon. Nakikiusap akong huwag mo nang idamay si Jenny sa galit mo sa akin. Ililipat ko kayo ng ibang ospital. Naglakad palayo si James matapos itong magsalita. James! Tawag nga ni Erica. Nais niyang sabihin sa binata na ito ang ama ng kanyang anak pero hindi na nga ito lumingon pa. Bumalik na nga muli si Erica sa kung saan nga niya iniwan ang anak. Mama, tignan mo po, pwede na po kong makalakad. Sad pa nga nito. Masayang sambit ng anak habang paika-ika nga itong naglalakad. Huwag mo munang persahin ang sarili mo, anak. Napakunot na si Jenny. Asan po si Dr. James? Anak, may importante pa daw na asikasuhin si Dr. James. Tara na, uwi na tayo. Kinang sandali lang. Tawag nga ng nurse kay Erica. Dito ka muna, anak, may kakausapin lang si Mama. Opo, Mama. Ilang saglit pang lumipas sa tanong nga ni Jenny si James. Dr. James! Masayang tawag ng bata at paika-ikang lumapit nga patungo kay James. O Jenny, mabilis namang sinalubong ito ni James. Nasaan ang mama mo? Kausap po si nurse. Kinuha ni Jenny ang kwaderno mula sa kanyang bag. Dr. James, iginuhit po kita kanina. Ikaw ang gumawa nito? Opo, iginuhit po yan para po ibigay ko sa inyo. Pangako Dr. James, magiging mabait po ko palagi para po hindi na po kayo magalit sa akin. Pasensya ka na ulit kanina, Jenny. May iniisip lang ako. Jenny, biglang sigaw nga ni Erica. Tapos na ako, tara na. Paalam po sa inyo, Dr. James. Kumaway pa nga ang bata kay Doc. Mama, kaya ko na pong maglakad. Tumanggi nga si Jenny. Nangakmang kakargahin nga siya ng ina. Makamabinat ka, anak. Kakargahin na lang kita. Pero mabigat po ko, Mama. Malakas naman si Mama, kayang-kaya kita, anak. Itinatago nga muna ni Erica sa bag ni Jenny ang papel na binigay ng nurse. Alam ni James na ito nga ang liham ng rekomendasyon niya sa ibang ospital para kay Jenny. Kinarga nga ni Erica si Jenny at muling nagpaalam kay James bago nga sila tuluyang umalis. Hindi maiwasan ni James na isipin ng mag-ina habang siya ay nasa kanyang opisina. Ipinikit na nga lamang niya ang kanyang mata at tinalala nga ang mga pangyayari bago sila maghiwalay ni Erica. Muli nga nitong sinuri ang medical records ng dalawa. Napakunot noo siya. Hindi kaya ako ang ama ni Jenny? Nakita kasi nito na magpipitong taon pa lang ang bata. Nagulantang si James sa kanyang napagtanto at dali-daling tumawag ng investigador. Nais nang malaman ang totoong mga pangyayari 7 taon na ang nakakalipas. Ginoong James, heto ng lahat ng ebidensya na nakalap ko. Ayon sa aking panayam, sa isang binatang nagngangalang Benedict de Castro na dating kamag-aral ni Erica, magbanwa,
Binayaran sila ng 1 ginang upang kuhanan nga si Erica ng mga mapanlinlang na larawan. Sino ang ginang na yon? Ikinalulungkot kong sabihin sa inyo, Ginoo, pero ang iyong ina, siya po ang deskripsyon ng binata, tugmang-tugma. Siya ang nag-utos sa kanila at binayaran nga sila. Mabilis na nagtungo nga sa bahay nila si James upang kumprontahin ang ina. Ginawa ko yun para maging masaya ka, anak. Pagdadahilan naman ng ina ni James. At sa tingin niyo masaya ako ngayon? Sa tingin niyo ba hindi ako naging miserable? Sarkastikong tanong nga ni James at iniwan ang ina. Matapos malaman nga ni James ang katotohanan, pumunta nga si James sa paaralan ni Jenny upang makita ang kanyang mag-ina. Natanaw niya kaagad si Erica na nakatayo nga sa gilid ng gate habang naghihintay nga sa palabas nga ni Jenny. Mama! Lumabas nga ng kotse si James nang makita nga ang paglabas nga ni Jenny, bitbit ang bulaklak para kay Erica at tsokolate at mga laruan para sa anak. Jenny, Erica, sigaw nga niya. Dr. James? Erica, para sa ito. Nakangiting saad nga ni James kay Erica habang iniaabot nga ang kanyang hawak. Heto naman para sa iyo, Jenny. Umupo si James para iaabot ang mga tsokolate at laruan sa anak. Ang dami naman po nito, Dr. James. Pero salamat po, Dr. James. Para sa iyo lahat ng yan dahil isa kang mabait na bata. Erica, tanghalian na. Sumama na kayo sa akin para kumain. Saad pa nga nito. Kailangan ko pang bumalik sa trabaho, mauna na kami ng anak ko. Mama, gutom na po ako. Sama po tayo kay Dr. James. Naghihintay na nga si Tita Karen sa atin, anak. Hindi naman tayo magtatagal. Pinilit pa nga ni Jenny ang kanyang ina at pumayag na nga lamang din ito na sumama nga kay Dr. James. Doc James, hindi ko alam kung bakit biglang nagbago. Nahinto nga si Erica sa pagsasalita ng pigilan nga siya ni James sa pamamagitan nga ng pagluhod sa harapan nito. Patawarin mo ko, Erica. Patawarin mo ko sa pagkakamali ko. James, tumayo ka nga dyan, baka may makakita sa iyo eh. Pilit na hinihila nga ni Erica si James upang tumayo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Wala akong hiling kundi ang patawarin mo ako, Erica. James, hindi ko alam kung... Erica, maghihintay ako. Kahit gaano katagal. Maghihintay ako hanggang sa mapatawad mo ko. Lumipas ang ilang araw, buwan, patuloy nga si James sa pagsuyo nga kay Erica na patawarin nga siya. Nagawa na nga rin ipagtapat ni Erica sa anak na si James nga ang ama nito dahil masyadong marami ng oras ang nasayang. Dr. James, totoo po ba na ikaw ang papa ko? Inosenteng tanong nga ni Jenny. May kinabigla nga ng binata. Napatingin nga si James kay Erica na tumango lamang. Jenny, anak ko. Agad na niyakap nga ni James ang anak ng sobrang higpit. Hindi rin ito maiwasan ang mapaluha. Bakit ka po naiyak, Dr. James? Ako ang papa mo, Jenny. Patawarin mo sana si Papa. Patawad, anak. Maaari ko po ba kayong tawagin Papa? Hindi ka ba galit sa akin? Hindi po, Papa. Mahal na mahal ko po kayo. Matagal ko po kayong hinintay eh. Muling nagyakap ang mag-ama. Inabot nga rin ni James si Erica upang yakapin din ito at halikan ng pisngi nitong mga may luha. Patawarin mo ko, mahal ko. Matapos ang makabagbag damdaming pagkakaayos nga nila Erica at James, pati na rin ni Jenny na ubuo ang isang pamilyang matagal na ngang pinangarap ni James na hindi nga niya aakalain. Ngunit isa na nga lamang ang kulang at ito ay ang tuluyang pakasalan nga ang kanyang pinakamamahal na si Erica, si Dr. James. Pangasar nga ni Karen. Papa! Masayang salubong nga ni Jenny sa ama. Ang anak kong napakaganda. Kinarga nga ni James si Jenny. Mama, andito na po si Papa. Sinusundo na po tayo. James? Gulat na tanong nga ni Erica. Panay naman ng tuksuhan nga ng mga kasamahan nga niya sa trabaho nang makita nga ang bulaklak na dala ng binata. Ngunit mas lalong naghiyawan ng mga to nang lumuhod si James. Erica, hindi ko na patatagalin pa dahil marami tayong nasayang na mga panahon na dapat magkakasama tayo. Maaari mo ba akong bakasalan? Napangiti si Erica at nahihiyang tumango. Oo, James, pakakasalan kita.
Salamat Erika. Sa ikalawang pagkakataon, may binigay mo sa akin, ipinapangako ko sa iyo na mamahalin kita habang buhay at hindi kita sasaktan muli. Mahal ko. Patuloy na naghiyawan ng mga katrabaho. Makalipas nga lang, ang ilang buwan, ikinasal na nga sila. Meron pa nga rin silang mga pagsubok na pinagdaraanan pero hindi na nga nila papayagan pa na paghiwalayin nga sila ng mga to. Samantala ang ina naman ni James, nakuha na nga niya ang karma na para sa kanya. Pinagbabayaran na nga niya ang mga ginawa niya kay Erika at hindi naman tumigil si Erika para makuha ang hustisya at tinulungan nga siya ni James kahit ina nga niya ang ginang. Alam niya na kailangan ngayon mangyari sa kanyang ina para matuto nga ito ng tamang leksyon. Sa kabila ng hirap at sakit na dinanas ni Erika, tunay nga naman na ang wagas na pagmamahal ay walang kapantay. Naging simple ngunit masaya ang kasalan na naganap. Tinanggap na nga rin ng ina ni James si Erika, pero si Erika ay hinayaan pa rin ang sarili niya at binigyan ng sarili ng time para maghilom nga sa ginawang kasalanan ng ginang. Pero nananatili nga sila James, Erika at Jenny na matatag sa kanilang pamilya, lalong-lalo na nang muli nga silang biyayaan nga ulit ng isa pang babaeng anak at wala na nga silang mahihiling pa. Lubos nga ang kaligayahan at walang hanggang pag-iibigan na nararanasan nga nila pagkatapos nga ng lahat ng mga unos at challenges sa kanilang buhay na alam nila na kasama nila ang Panginoon sa pagharap nga sa mga to. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na James at Erika. Maraming salamat po sa lahat mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Nelani Juan, Michelle Lakiban, Rowena Fenavares, Charlie, Cleo, Leonisa Bale, Maria Merly Brogada, Jenjen Nesbetanaban, Rose, Julieta Hermosura, Mike Kaoyan, Terina Layog, Erlinda Banghonay, Flordet Silayan, Iris Badjongan, Danilyn Victorino, Jejemon Ramos, Joby Hernandez, Adelia Torres, Froilan Villarasa, Ernesto Rosel, Honey Villasenor, Felma Cabato, Rosemary Vasquez, Teresita Schmid, The Jessica Rose, Anita Hernando, Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Eileen, Innocent Binary Code, Fe Lungay, LV Candontol, Annie Hoson, Wilma, Eliza Jacobe, Merlin Bilbar, Loida Villaruz, Kidimte, Susan Upaga, Melds Nagales, Maria Alicia, Evangeline Burgonyo, Mila Tahora, Andrea Ann Bareno, Romana Gorospe, Imelda Forteza, Kidim Tez, Ellen Cervantes, Dens, Jeline Saban at shoutout na rin po sa lahat. Sa mga hindi po nabanggit, i-comment po namin kayo sa mga susunod na videos. Sa ngayon, maraming salamat po. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.